Sining. Napakalaking parte ng sining sa atin sa bawat aspeto ng buhay. Nagsisilbi itong panawagan sa karamihan na ang sining ay hindi lamang basta sining o libangan lang. Isa itong simbolo ng pagpapakita at pagkilos upang kalabitin ng sinuman patungo sa pagbabago. Art is everywhere. Ika nga. Hindi madali ang paggawa nito. Kung minsan, kailangan paglaanan ng sapat na oras para makatapos ng isang sining. We don't do art for nothing. We make art to empower, to be heard, and to be seen. This is Patricia Mataba, Ako naman si Jairo Hililio. and welcome sa aming first episode of Sining Podcast. Kami ang inyong host sa araw nito. So ngayon, patutunghayan natin kung paano hinulma ng sini ang isang estudyante upang magkaroon ng pag-asa at magbigay ng kasiyahan sa iba. Kasama natin sa episode na ito si Clint Ian Kitasol mula sa Bicol University College of Industrial Technology para makipagkwentuhan dala ng sining bilang kanyang panangga habang siya ay estudyante pa lamang. So, hi Clint, thank you so much sa pag-accept na aming invitation. Like, we really appreciate it kasi nag-post kami ni Jairo sa BU Student Forum. And sadly, medyo maraming hesitant. And siya lang yung Gina G. And we really appreciate the dedication. And na-feel namin yung passion niya. Super thankful talaga kami sa'yo. Kasi last minute talaga, wala na kaming mahanap na guest. Tapos nag-push talaga kami na mag-post na lang sa student forum at nag-G ka. Kaya thank you. So, kumusta ka naman, Clint? Paano mo nababalance ang time mo as a student artist? Ayun, first of all, thank you din sa pag-imbita sa akin. And very good to para, bigyan ng importance yung art and visual art and mga working student at the same time sa and having a career sa visual art. Yung about sa kung saan siguro okay lang, pero medyo 50-50 ngayon kasi madaming plates, madaming gagawin. Pero all in all, mentally and emotionally very secure naman tayo. Yes, kaya napaka-importante talaga ng time management, no? Pero ako kasi I feel like it's all about self-management talaga para to settle your time for commitments, kumbaga. Kaya napakagaling, discipline talaga yung kailangan at nakakatuwa na kahit student ka, nagagawa mong i-manage yung dalawa. Yes, and really appreciate na hindi lang siya like working artist, student artist din siya. So, kailangan niyang i-balance yung pagko-commission and also yung paggawa ng plates. And of course, kami rin kasi ni Jai, we understand kasi we also are student artists. Ang medium ko is filmmaking and we understand yung grabe yung pag-juggle ng activities. It's very overwhelming. And college itself, it is already a burden. And being an artist pa, that's a different thing. So, tama naman na relatable ito para sa student like us, yung struggle na oras talaga. Pero Clint, paano ka napunta sa paggawa ng commissions? And ano yung nag-push sa'yo to start earning through art habang student ka pa? Siguro sa pinakaunang part is kung paano ako nag-start mag-drawing is nagiging contest lang siya between my brother. Tapos binibigyan kami ng pera kung sino mas magaling sa dalawa. Pandemic era, nauso yung mga streetwear, yung mga t-shirts na malaking backprints, and parang napaisip ako paano nila ginagawa yun. So I started to do parang konti pa lang pera ko nun. Bumili agad ako ng sketchbook, pencil, drawing, and nahook ako sa digital art since mas madali siya, less money. Tapos pinost ko siya out of nowhere sa Facebook, and may isang nag-message sa akin, si Sir Jack Orense ng isang clothing brand, and sabi niya, "Bro, magkano tong design mo?" Wala pong alam sa pricing, sabi lang, 1.5 sir, 1.5. Pumalag naman siya, so ending, I made money out of it. Then, kumbaga nag-change siya from there. Nagkaroon ako ng career sa pag-illustrate ng t-shirt designs. Nag-study na mismo sa pag-drawing. And ayun. So ngayon, nag-create pa rin ba for shirts or hindi naman na masyado? Yes. Actually, I still have clients for 3 brands and still work in progress yung commission. Wow, ang galing. Working artist talaga siya. That's very admirable kasi di ba parang mahirap siya. Like, there are times na yung vision mo, hindi nagkakatugma ba sa vision ng clients mo? And like, you have to make adjustments for that. Sa certain clients na na parang hindi pa sila well-versed sa mga terminologies ng art. Pero sa mga client na, minsan kasi may mga client na, lalo yung isang client ko ngayon, lagi niya sinasabi, basta kung ano trip mo bro, push mo lang. Ayun. Parang may trust. Pero lang, that's actually, that also speaks to you as an artist na you are so great na may tiwala na talaga sila sa iyo.
sana naman like hindi ka naman nabu-burn out na parang in the pursuit of money, parang nakakalimutan mo yung voice mo as an artist. Actually, yun, during pandemic, nagkaroon ako ng parang yung urge talaga na parang maging, I have to make money. Tapos dun nagkakaroon ng burnout since yung yung urge na hindi para sa self-expression kundi dun talaga sa money. Wow, very organic talaga ng journey mo. Nagsimula sa simpleng sketch, tapos naging stepping stone na siya para ma-realize mo yung value talaga ng art. Kaya nga, like, at the end of the day, tungkol pa rin talaga sa fulfillment ng mga tao and nakaka-appreciate sa mga gawa mo. Like, example, yung sa mga clients mo, it's very, admirable lang journey mo. So, Pin, sa tingin mo, ano yung mga challenges naman na hindi nakikita ng mga clients or classmates sa realities ng juggling commissions, deadlines, and school? Feel ko nakikita naman yung absences since may mga times na nag-a-absent ako because of work related. Kasi minsan may mga prof na like change yung schedule, parang biglaan pag-change ng schedule. Hindi ko naman ma-fulfill yun since I still have work during the evening. Tapos kung anong oras na ako natutulog. Pag biglang may morning class, kahit supposedly wala, hindi ako nakakapasok since tulog pa ako niyan that time. Then yung pinaka hindi nakikita is yung mental and emotional aspect. Yeah. Madali naman siya since madali siya i-figure out since syempre mga self-help videos, creative part would highly recommend this guy named Rick Rubin. Very helpful siya sa sa creative mentalities and stuff like that. So ayun, although nagiging parang invisible pain yung emotional and mental aspect. Kaya naman para sa akin manage naman siya. Pero yun ang pinaka factor sa kahit sinong creative talaga. So, paano naman naapektuhan like yung academic side mo? Kasi di ba, like what I said earlier, being a college student, mahirap na siya. And being a working artist, like, paano mo siya na-judge, In terms of balancing part, kasi lalo nung first year, naka-push naman ako ng president's lister kahit nag-work. More on, paggabi, ginagawa ko yung work pag umaga or pag nasa school related. Pero pag nasa bahay na, other stuff na. Nakakaya naman. Pero ngayon, hindi ko alam, more on sa chill part na ako kasi nakuha ko na yung president lister. Hindi naman sobrang fulfilling, pero ayun. At least, nakapag-gawad buhay nyo na. hirap din ha, like, nakaka-admire siya kasi napapahirap maging student artist in a sense na kailangan mong mag-self-preserve yung sarili mo in a sense na yung yung sa creative mismo. So there are times na super busy ka, like yung energy mo, na-allocate na doon, parang maggagawa ka na ng art, parang wala ka ng gana. Para sa akin, hindi. Kasi yung binibigay mo sa school is more on academic. Like, yung juice niya para sa academic, you have to do this. Pagdating sa art, parang yung concept niya is, I want to do this. Nandun yung, sa academic, I have to do this. Sa art, I want to do this. Parang nandun. Kaya very, I love that distinction. Kasi when you say want, just this passion, kahit pagod ka, you will try. Oh my God, ngayon ko na-realize it. It's really good, mindset to touch. Especially sa mga, sa atin na working artists and student art. So, grabe din pala, kasi sa labas, nakikita lang nila yung finished artwork, yung pag-post, and the money na nakukuha mo. Pero hindi nila nakikita yung pressure and guilt na dala ng juggle. Exactly, parang double life, student ka sa umaga, artist ka sa gabi. Ang hirap i-balance, pero ang dami ring natutuhan sa process, diba? ayun. Sa process side, very, dito. You gotta trust the process according to Ace Food. Very lang, dapat isa sa pinaka-importante sa lahat ng artists, enjoy. Like, do your best to feel. Pero sa experience mo ba, saan mo pinaka nararamdaman yung inequality or gaps? Like sa pricing visibility or support systems bilang young artist dito sa Albay? Siguro kung sa muna, sa in general, yung inequality is tawag dito, sa opportunities mo if you're starting out as a kid. Kasi yung art dito is actually, in general sa Pilipinas, it's a privilege na itakal. Wala kang privilege or wala kang opportunity or wala kang
skills na very parang adequate talaga para mabigay sa market. Parang kakainin ka ng mundo. So, it's like, ayun, 'pag may opportunity ka lalo kasi sa iba, they start out parang maganda yung education na nakuha nila kasi marami silang opportunities para mag-study, para i-take yung art. Yung iba, ang kayod tukanan nila yung art. So, mahirap in terms of technical improvements kasi may technical side and creative side yung art. And ayun, tapos doon naman sa Albay kasi may parang movement ako as a person na pinu-push is nakakalimutan kasi yung yung proper mediation ng technical and creative side. Sa Albay, very, very fond ang Albay or Bicol sa creative side. Kaya mo leaning towards abstraction. Para sa akin, dapat nandun yung proper balance, like the concept of yin and yang. Nandun yung concept ng balance sa technical and creative side. So far, quality-wise, nabibigyan na ng opportunities. Pinaka best example I can give is Kurit Ibalong is on the spot drawing contest. You have to make a character art. Actually, ayun, ako yung champion doon. But at the same time, thank you. The same time, siya, sobrang ganda niya na parang deviation sa normal culture. Kaya, bigyan na. Guys, actually, hindi pala ako aware yung Albay naging charge siya maging art inclusive. What system do you think yung mag-fit sa inyo? Like, para mas maging art inclusive pa yung Albay? Like, what opportunities? Kasi, I think it is nice na nag-help sila ng mga competition. But do you think that's better na para ma-uphold yung artist dito sa Albay? Actually, yes. Very helpful yung mga opportunities na yun. Although, panandalian lang sa akin yung naging price massive. Very irresponsible ko sa paggastos nun. Pero yung, siguro yung mga magandang support system is better education para sa art. Kasi, to be honest, kung sa art-wise, lalo sa college, hindi naman sa parang pina-frown upon ko yung culture dito, pero sa art-wise, lalo sa visual art, very wala tayo sa culture ng iba. Sa culture ng Russia or Europe, very strict sila kahit 6th grade pa lang, sobrang grabe. Nakakapag-still life na yung mga bata. Dito sa atin, even if you're taking visual art sa college mo, parang kulang yung 4 years para makagawa ng isang still life na parang nandun yung fundamentals talaga. Ayun, better education system, better understanding sa curriculum. Yeah. Kasi yun. That's actually nice na mag-start muna tayo sa education itself and doon tayo mag-process. Kaya, tama. Kailangan talaga ng space para pag-usapan to kasi yung realidad ng working students at kung gaano sila ka-essential sa community natin. Yes, and sobrang thankful kami na you shared your experiences with us today kasi stories like this reminds us na behind every output, may student na nag-e-effort, nagbabalance ng life, and still choosing to create. Real, and giving space to voices like yours helps people understand the working student artists are not just hobbyists, they're part of the creative workforce and they deserve support and fair recognition. Thank you again, Kian. And thank you, of course, to our dear listeners who stayed with us. So, before we end this episode, what message will you give to your co-creative? Siguro, don't focus on one thing kasi madali ma-burnout. Ako kasi, at the same time, dancer. Pag nabu-burnout ako sa drawing, lumilipat ako sa dance. Pag na-burnout naman ako sa dance, lipat balik sa drawing. So, That's so nice. yung mga kakalala ko din kasing, dito, very successful na in terms of economic-wise. Dami yung hobbies, lalo yung mentor ko. Video games pa rin at this age. Always have fun. Tapos, support Albay freestyle dance ko. Freestyle dance. And thank you guys for having me. Thank you so much, Thank you Chris. so much. We hope this episode inspires you to support your local student creatives and appreciate the labor behind their craft. Thank you for tuning in to the Sinings Podcast. Yes.